Magandang gabi sa ating lahat. Ako ay nabigyan ng pagkakataon upang tignan at maghinuha sa kapalaran ng bawat isa. Nandito ako upang tignan ang hinaharap at pangarap ng aking mga kamag-aral. Tara, samahan niyo akong lakbayin ang taong 2034. Nagkakalayo, ngunit nagkakaugnay. Habang nagse-cellphone ako, nag-pop up ang isang group chat na matagal nang hindi active. At ang GC na ito ay ang GC namin na batch noong kami ay nasa ika-12 baitang. Isa sa aming batch ang nag-message na si Michelle Modes, isa na palang successful businesswoman ngayon na may magaganap daw na batch reunion. At ito'y gaganapin sa Boracay Resort na pagmamay-ari ng isa sa aming batch na si Climart Anniban, ang successful entrepreneur ng Kalinga. Hindi ko akalain na magiging ganon pala sila kayaman ng kanyang asawang si Shiva Ninalog Anniban. Makalipas ang isang buwan, kami ay nagkita-kita para pag-usapan ang nalalapit na batch reunion. Sa reunion namin, dito ko nalaman kung gaano ka-successful ngayon ang mga kabatchmate ko. Ang gwapo pero mahiyain na batchmate ko, si John J. Alunday, na isa ng ganap na chef ngayon, na nagtatrabaho na pala sa isang restaurant na pagmamay-ari ni Valentin Sangdaan. Parang walang pangarap sa buhay, pero restaurant owner na pala siya sa Asika. Ang smiling face at pinakamatangkad sa aming klase, si Marnel Balbi, isa ng successful businesswoman ay woman ngayon at mayroon siyang malawak na lupain sa Ammasyan. Nalaman niya na magpapatayo sila ng paaralan ng kolehiyo dito sa Ammasyan, kaya siya ay nag-donate ng 2 hektaryang lupain. At makalipas ang 2 taon, na ipatayo na ang Kalinga State University, ang Ammasyan Campus. Noong nalaman ng mga alumni na sina Charmaine Dakiwag, Russell Legaspi, at Angelica Labugin, sila ay nag-apply bilang mga guro sa aming lugar at ito'y inaprubahan ng presidente ng paaralan na si Ira Salmo. Ang nagtatanggol sa kahit anong kamalian na iyong masasagupa, siya hindi bumapanig sa mayaman o mahirap. Tinitignan niya ang katarungan ng bawat isa. Masasabi ko na siya ang pinakamaganda at cute sa klase namin noong grade 12. Pero palagi siyang nagsusuot ng mask. Siya, si Icy Dawigay, ang kauna-unahang lawyer sa Tagkay. Sa loob ng paaralan, pero madaldal pala sa labas, na si Norgeline Balurin ay isa na palang successful businesswoman. At siya nagtitinda ng mga damit at ang iba naman ay pinaparenta niya. Nabanggit niya na kailangan niya ng magmomodel sa damit na dinedesenyo ng designer na si Sheila Pentecostes, ang matalik niyang kaibigan mula pagkabata. Nalamang isang modelo na pala ang macho sa klase namin na si Eric Ordonia, kaya inalok na ito at sumang-ayon naman ito kaagad. Makalipas ang 1 taon, lumago ang kanilang negosyo at nagpatayo sila ng mall sa Ammasyan at pinangalanan nila itong The First dahil ito ang kauna-unahang mall na ipinatayo sa Barangay Ammasyan. Ang pinakamaingay naming klase noong kami ay nasa ika-12 baitang, ang basketballista ng ating bansa, si Ian Paul Lamawin, ang kilalang atleta sa Pilipinas. Tanyag si Ian sa larangan ng basketball. Nakapag-asawa siya pero hindi nga lang yung crush niya na si BJ Dalingan. Isang nakakapagod na trabaho na nangangailangan ng matinding debosyon. Ang nagpaplano, nag-aayos at namamahala sa paggawa ng mga tahanan at infrastruktura. Siya ay magaling gumuhit nung kami ay grade 12 pa lamang.
Siya, si Ramil Molong, ang civil engineer ng Amasyan, ang gumagawa ng pundasyon na matibay na samahan at tahanan. Kasi kung magaling lumangoy at mahilig magbangka noon na sina Nick Ambalneg at Jervic Cayabo ay isa na silang marine engineer ngayon at may mga kanya-kanya na silang pamilya. Ang ganda ng pangalan pero unlek ang pinapangalan sa kanya. Siya, si Rex Pangit, nakapag-asawa siya ng mayamang businesswoman at nagkaroon sila ng 3 anak. Sila pala'y nagpatayo ng hotel sa Asica at pinangalanan nila itong Aroma Hotel, kung saan nagtatrabaho ang 2 kong kaklase na sina Kim Liswek at Kian Migalong, mga mahuhusay na massage therapist na pala sila ngayon. Handang magbantay sa kaligtasan ng sambayanan, sila ay nag-aalay ng kanilang buhay para sa ating bayan at sumulong sa kahit anong bakbakan, maipagtanggol lang ang kanilang mga kababayan. Ang mga kaklase ko na sina Christian Uminga at Sunshine Kingan, mga pulis na pala sila ngayon. Sina Lander Galwat at Jordan Salebet naman ay mga army na sila ngayon. Hindi lang sila basta-basta mga miyembro, kundi matataas na ang kanilang mga rangko. Mga architect na pala sina Krisa Agurin at BJ Dalingay. At sa kanila pala yung mga bahay sa Amasyan na magaganda at kakaibang mga disenyo. Di ko akalain na isa na palang ganap na pilot si DJ Bakidan. Naalala ko tuloy na kapag humihingi itong tao na ito ay kinukuha niya lahat na halos wala nang ititira para sa'yo. Nakakamiss tuloy siya at sayang di siya naka-attend ng batch reunion namin dahil nasa ibang bansa sa ngayon. Isang flight attendant na pala ang classmate ko na si Renaline Dumlaw na medyo maliit at medyo mataba noon pero ngayon ang sexy na niya at may mga anak na pala sila ng dati ng boyfriend na si Arcel Ordonio. Isang head nurse na pala si Maureen Batawang at si Judea naman ay nakapagtapos bilang radiology technologist at sila ay parehong nakatanggap ng gantimpala sa isang ospital dito sa Pilipinas. Naalala ko pa itong classmate namin na mababaw ang luha o mabilis umiyak na si Judeline Ambalnog, isa na pala siyang midwife at kasalukuyang nagtatrabaho sa aming lugar sa Amasyan at nagkatuluyan pala sila ng kanyang boyfriend 10 years ago na si Brian Romano. Samantala, ako naman ay isa ng doktor na nakatakdang lumipad patungo sa ibang bansa para doon muling ipagpatuloy ang aking karera. Ang gagandang mga kinabukasan, hindi ba? Sabi nga sa kasabihan, there is only one success to spend your life in your own way. Sa pamamagitan ng pamumuhay ayon sa sinasabi ng iyong puso. Tiyak na magkakaroon ng kaligayahan dahil ang kaligayahan ay matatagpuan sa iyong puso, hindi sa pera, hindi sa kapangyarihan. Marami pa tayong lalakbayin at sa loob ng 5 hanggang 10 taon, marami pa ang pwedeng mangyari pero naniniwala ako na magtatagumpay tayong lahat basta magsumikap at magtiwala lamang tayo sa ating sarili at sa Diyos. Kandi kayo nagana unawad situ, adi kayo kumamapog kan mabanog man itadun ni masapul ni kang runa ni financial banag. Manya malakandi kayo na pian labita kun amin.